paano mo malalaman na malalim or seryoso or sobra or talagang mahal ka ng isang lalaki? Number 1, we desire to be significant to you. Alam mo, I don't know kung may lalaki na hindi ganito. Kung kaming mga lalaki, ay ito yung number 1 na pinaka parang goal namin or nasa instinct na namin or kumbaga part na ng aming buhay, part na ng aming behavior or part na ng aming characteristic ang maging mahalaga sa ibang tao, lalong-lalo na sa mahal namin sa buhay. Kaya nga, mostly, talagang kami ang mas nag-i-strive. Okay lang na mahirapan kami as long as may kwenta kami sa mga mahal namin sa buhay. At kapag yung partner mo nakita mo ito sa kanya, na lahat or almost yung ginagawa niya ay para sa'yo kasi gusto niya na maging significant siya sa buhay mo, may kwenta siya sa buhay mo, meron siyang naidadagdag sa buhay mo, meron siyang naitutulong sa'yo. Kaya most of the time, nagsasakripisyo yan. Most of the time, nagpapakasipag yan. Most of the time, pinagpaplanuhan yan ang future nyo. Gusto niya na makita mo at malaman mo na may kwenta siya sa'yo. Ito kasi ay parang built-in na namin, you know? Kasi minsan parang hindi na kami lalaki kapag feeling namin wala kaming kwenta, wala kaming naambag, wala kaming nagagawa in a certain situation. Kung mapapansin mo, karamihan ng lalaki ganito. Kahit saan ka pumunta, kahit sa school, sa office, nakikita mo ang mga lalaki na ganito. Kaya nga minsan, most of the time, sila pang nagko-compete para lang ma-appreciate or para lang makita ng mga babae that he is something na, you know, magpabida ganon, maging galante minsan. Kasi nga, para sa amin, it's about the being significant. Pero ito lang sinasabi ko, hindi namin yan magagawa kapag hindi namin nagugustuhan yung isang tao. Hindi kami magpapapansin sa mga tao na hindi namin type or hindi namin nagugustuhan or hindi namin mahal. Ang sinisigurado ko, kaibigan, kung mahal ka, gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para lang maging mahalaga sa'yo, para lang may kwenta sa'yo, para lang may ambag, may maitulong, may magawa para sa'yo. It's a big sign. Malalim talaga ang kanyang pagmamahal. Number 2, he crave for your attention. Most of the time, ang lalaki, kung talagang mahal ka, lagi ang nagugutom ng attention mo. Lagi ang naghahanap ng attention mo. Pero hindi ko sinasabing lahat. Kasi sometimes, may mga lalaki na tulad ko, busy, ay walang masyadong naibibigay na time sa'yo, but it doesn't mean na hindi ka mahal. Pero, ang point ko dito, kung meron siyang pagkakataon, ikaw ang kanyang kakausap, ikaw ang kanyang lalapitan, kasi nga gutom siya or patay siya or gutom siya ng attention mo, ng pagmamahal mo, ng care mo, ng oras mo, kasi mahalaga ka sa kanyang buhay. Hindi ko sinasabi na porke binigay na niya ang lahat ng oras niya sa'yo, ay mahal ka. Hindi po. Depende nga po. Kasi minsan, meron yung mga lalaki na walang masyadong time dahil sa busy, may mga businesses, may trabaho. Meron din yung mga lalaki na sobra-sobrang time, kaya marami yung bibigay sa'yo. So, ang point ko lang dito is that kapag siya ay nagkikrave, gagawa at gagawa ng way para makuha ang attention mo, magpapansin, mang-surprise, or kung ano-ano ang chinachat sa'yo, kung ano-ano ang tinetext sa'yo, kung ano-ano ang ginagawa para mapansin mo lang. It's a big sign that he is into you. He want a deep na relationship. Kasi kapag hindi yan seryoso sa'yo, hindi na yan mag-aaksaya ng panahon para makuha niya ang attention mo. As long as nafe-feed mo ang kanyang flesh, ang kanyang lust, wala na siyang pakialam. Tandaan mo yan. Okay? Proceed na tayo sa number 3. He is willing to forgive and accept. Ilan lang to, bihira lang to. At kung nakatagpo ka ng ganitong lalaki, please, pahalagahan mo na. Ilan lang ang marunong magpatawad at tanggapin na lang ang katotohanan, tanggapin na lang ang nangyari. Mostly itong mga ganitong klase ng tao, mapababae o lalaki man, meron tayong mindset or meron kaming mindset or meron kang
kayong mindset ng nobody is perfect. Lahat tayo nagkakamali. So, most of the time, kapag merong pagkakamali na nagawa yung partner, it's okay. Mapapatawad mo, medyo masakit man, but in your part, it's okay kasi normal lang yan. Meron tayong pagdadaanan ng mga misunderstanding in order for us para matuto at mas makilala natin ang partner natin. Kapag ganyan yung lalaki, marunong magpatawad at may pagpapakumbaba or humble siya and tanggapin na lang and then move on, I'm telling you, he's genuine. Iilan yung mga ganitong klase ng lalaki. Mapalalaki or babae man. Ilan. Kasi matured ang mga ganitong may mindset ng ganito. I'm sorry to tell you na most of the time, mga immature ang mga taong ang hirap makamove on sa kanila. Ang hirap magpatawad. Most of the time kasi ang nangyayari dito, ikaw yung nakukulong. Ikaw yung kawawa dyan. Ang hirap maayos ang isang relationship. Sabihin na natin na sige, nag-release kayo, nag-ayos kayo. Sige, sorry na. Pero kung hindi mo alam ang tanggapin yung nangyari, maiipon yan sa loob mo. It's just a matter of time para sasabog yan. It's just a matter of time na bigla ka na lang na magalit, na maliit lang naman ang dahilan, tapos biglang lumaki. Why? Hindi dahil sa situation, hindi dahil sa nangyari, kundi merong kang tinatago. Merong naipit, or merong mga naitanim na sa loob mo na hindi mo nire-release na sakit or sama ng loob. At bigla-bigla na lang na sumasabog, sobrang laki ng impact. Minsan, ito na yung dahilan kung bakit naghihiwalay na. So if you know how to forgive and accept kung ano ang nangyari, masakit man o hindi, masakit man or hindi masyadong masakit, kapag marunong kang tumanggap at mag-move on, mas lalo kang mag-grow. Mas lalong mag-grow ang relationship mo. Number 4, he is willing to grow together with you. Alam mo, ito lang masasabi ko. Kapag ang lalaki wala siyang pakialam or ayaw niyang mag-grow, for example, katuloy ito ng number 3. Mag-away kayo ng ganyan, wala siyang pakialam, hindi siya natututo. Mahala na dyan, makipagayos ka man o hindi. Hindi siya interesado na mag-grow. Hindi siya interesado na matuto. At ang lakas ng pride, ang taas ng pride, kaya walang nangyayari. Paulit-ulit na lang ang pag-aaway nyo. Paulit-ulit na lang yung situation na nangyayari. I'm telling you, he's not into you. But if he is willing to grow with you, no matter how hard ang relationship, kahit ano pang iba to na hirap, mga misunderstanding, willing siya na mag-grow together with you hanggang sa pagtanda, he is into you. Minsan, darating ang punto ng relasyon na boring. Darating sa punto na wala na yung spark, but still palagi ka pa rin pinipili. Still, ginagawa niya pa rin yung part niya. Nag-e-effort pa rin siya. Nagtatry siya para mag-spark ulit. Nagtatry siya para mapaapoy ulit. Magising ulit yung feelings. Para mag-release ulit ng mga hormones yung katawan natin. He's interested. Sobrang laki na ng investment na yan. Nag-i-invest siya sa'yo. Huwag mong papakawalan yan. Okay? Number 5. He will do everything to get you. Lahat ay gagawin niya, mapasayo lang siya. Lahat ay gagawin niya, makuha ang atensyon mo, makuha ang oras mo. Lahat tatakahakin niya, kayang-kaya niyang ipaglaban para sa'yo. May mga agaw man, sa pamilya man, against man sila, against man ang mundo sa inyo, gagawa at gagawa yan ng paraan para makuha ka, para maging kayo, para maayos yung relationship nyo. Kapag nakahanap ka ng ganitong lalaki, I'm telling you, wag mo nang pakakawalan. Okay? So, ano ba ang masasabi ko? Ano bang ang thoughts ko about sa topic natin? Ganito lang. Sa relationship, walang perfect. Depende kasi sa situation ng relationship nyo. Yung iba, hindi masyadong magkakilala, pero nagjowa na. Hindi ko sinasabing hindi mag-work. Mag-work yan. Nakadepende sa inyo. Kung willing kayong ayusin, kung willing kayong mag-stay together, kahit anong mangyari, mag-grow yan. Meron naman yung iba na grabe, mag-best friend sila, pero nung karelasyon sila, hindi mag-work. Kasi nung mag-best friend kayo, okay lang kasi chill lang. So, nakadepende yan. Ang ito lang ang masasabi ko, walang perfecto when it comes sa relationship. Meron at merong mga flows ng bawat isa. All you need to do ay tanggapin ang mga bagay na yon, mag-adjust, ayusin, at still magtiwala. Pero, iba na pong usapan when it comes to pagiging violent na niya, kapag pinapahirapan ka na niya, kapag palagi na lang siyang nag-cheat, iba na pong usapan nyo. You know me, against ako sa mga ganyan. Alam nyo kung ano nang may advice ko sa mga ganyan, umiwas na, lumayo na, makipaghawalay muna, bigyan muna ng space. Marami na akong nagawa na video about yan. Okay? So that's it for today's video.
Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. And